Magandang araw. Ipapakita ko nga po pala sa inyo yung aking mga pinapakain sa aking mga alagang hayop dito sa aking backyard farm. Ito nga pala yung mga pagkain na libre lang nating nakukuha o kaya ay mura nating nabibili. Gaya nito ang mga pinagtabasan ng mga gulay, mga repolyo, pechay. At ito naman yung mga panis na tinapay galing sa mga bakery. Minsan ay libre lang natin nakukuha yung mga yan. Ito nga po pala yung aking mga alaga. Unang-una, ito ang mga kambing. Bale, bagong panganak yung dalawang inahin ko. At puro babae ang kanyang naging anak. Dahil libre lang naman din ang kinakain nila. Gaya ng mga damo, mga dahon-dahon. Ay malaking tipid po tayo dito. Hindi ko na nga din po pala sila pinapakain ng feeds. Kasi medyo mahal din ang feeds ng mga kambing. Ang tanging ginagastos ko lang po sa kanila ay yung kanilang vitamins at injection buwan-buwan. Yun lamang po ang gastos sa aking mga kambing. Ito nga pala yung tatlong babae na bagong panganak ng dalawang inahin. Talagang masisigla sila. Kahit puro damo lang ang kinakain. Ito naman po yung mga sisiw ng aking native chicken. Bale, bagong walay lang po sila sa kanilang ina. At ito nga po pala yung aking mga bibe at mga peking duck. Magkasama po sila sa kulungan. Kasama rin po nila yung ibang mga native chicken. Dito ko nga po pala nilalagay yung mga nawalay na sa kanilang mga ina. O yung mga medyo malaki na. Dito ko sila pinapalaki hanggang may benta. At ito naman yung mga aking breeder. Ayan, kasama pa nila yung kanilang mga sisiw. Bali ang mga breeder ko nga pala ay isang barako at 5 inahin. Nasa labas lang po sila ng kulungan upang malaya sila makakain ng mga dahon-dahon at mga insekto. Bali lahat-lahat po ay mahigit 100 pieces po ang aking mga bibe. At ito nga po pala yung aking mga alagang hito. 2 fish pan nga po pala yung mayroong laman na hito dito sa aking backyard farm. At hindi lang po puro feeds ang pinapakain ko sa kanila. Hindi po kasi tayo kikita kung puro feeds ang pinapakain natin sa ating mga hito. Kaya pinapakain ko rin po sila ng ibang alternative na pagkain gaya po ng mga panis na tinapay galing bakery. At dito po ay atin na pong i-chop-chop yung ating mga gulay-gulay na nahingi sa mga tindahan. Ito po ay mga dahon ng mga pechay, mga pinagtabasan ng repolyo. Yan po ay pipinuhin po natin. Gumagamit nga po pala ako ng vegetable chopper para mapino yung mga dahon-dahon at mga gulay-gulay na papakain sa aking mga alaga. Mas madali kasi nila nakakain kapag pino yung mga gulay-gulay at dahon-dahon. Mura nga lang po pala yung ganitong vegetable chopper. Umaabot lang po ito ng mahigit 500 pesos lang po. At nabibili po yan online. Pagkatapos pong ma-chop ay pino na po yung ating mga dahon-dahon at mga gulay-gulay. Pwede na po natin silang haluan ng feeds para lasang feeds pa rin yung makakain ng ating mga alaga. Hindi po tayo makakatipid kung puro feeds po ang ipapakain natin. Mahal din po kasi ang feeds. Dito po sa amin ay 40 plus po ang per kilo. Next naman pong ihalo natin ay darak. Paborito rin po ito ng ating mga alagang bibe. Ang presyo nga po pala ng darak dito sa amin ay 10 pesos per kilo.
Ang panghuli ko pong nilalagay ay yung tubig. Tinatansya ko na lang po kung gaano karaming tubig ang akin nilalagay. Hinahalo-halo ko na lang po yan hanggang sa lumapot. Hahaluin ko lang po yan ng maigi upang maghalo-halo yung darak, feeds at saka yung gulay. Mas gusto kasi nila na malapot yung kinakain. Kapag tama na yung lapot ay pwede po nating ipakain yan sa ating mga alaga. Ang una ko nga pong pinakain ay yung mga bibi at peking duck na nakakulong. Sila kasi yung aking mga grower. Sila yung aking mga pinapalaki upang ibenta. Pangalaga o pangkatay. Per kilo nga po pala ang benta ko sa mga yan. Ang benta ko po ay 200 per kilo. Pero kapag maramihan naman po ay binibigay ko na ng 180 o 190. Depende po sa dami ng bibilin. Ang nakakulong nga po pala sa kulungan na to ay mahigit 50 piraso. 20 pirasong peking duck at 30 plus na bibe. Marami na po ang nabawas sa kanila dahil marami po ang bumibili po sa akin every week. Every week po kasi merong kumukuha po sa akin ng 3 pieces hanggang 5 pieces po na bibe. Pinupurutan lang po nila yon linggo-linggo. Lagi ko po silang sinusuplayan. Kaya malaking tulong po na meron po tayong alternative na pagkain ng ating mga alaga para makatipid po tayo sa pagkain. Para po ay kumita naman po tayo kahit paano. Kita naman po natin na masigla pa rin kumakain yung ating mga alaga kahit hindi puro feeds ang kinakain nila. Maganda po na hindi natin sanayin sa puro feeds ang ating alaga para po ay hindi po tayo mahirapan magpakain sa kanila ng mga alternative na pagkain gaya ng mga dahon-dahon at mga gulay-gulay. Ganyan po sila kasigla kapag kumakain sila. 2 beses ko nga po pala silang pinapakain sa maghapon. Una ay sa umaga at yung isa ay sa hapon. Pero minsan po ay pinapakain ko rin po sila kapag tanghali, kapag marami po akong nahinging mga gulay. Sunod ko naman pong pinakain ay yung aking mga breeder na nasa labas ng kulungan. Ayan po yung mga naunang sisiw na lumaki. Ayan, matataba na sila. Baka po next week ay ihalo ko na sila sa kulungan kasama ng ibang mga grower na pambenta. Ang susunod ko pang papakita sa inyo ay yung aking mga alagang hito na pinapakain ko ng mga panis na tinapay galing sa mga bakery. Nabibili ko lang po yan ng 40 pesos per sako. Minsan naman po ay mayroon po mga bakery na nagbibigay sa akin ng libre. Malaking tulong po na mayroon tayong mga kilalang mga bakery para po anytime na mangailangan tayo ng alternative na pagkain ng ating mga alagang hito ay meron tayong kukuhanan. Mahal din po kasi ang feeds ng mga hito. Inaabot din po ng 1,100 po isang sako. 25 kilos lang po yun. Samantalang itong mga tinapay ay 40 pesos lang po isang sako pero tumitimbang po siya ng 10 kilo. Kaya malaki po ang tipid natin dito. Daming tinapay na ano. Mabisa rin naman po siyang pampalaki ng ating mga alagang hito kasi yung tinapay po ay mayroon pong gatas, itlog at asukal na malaki po ang naitutulong upang mabilis na lumaki ang mga alaga nating hito. Bale sa loob po ng 2 months ay nakapag-harvest na po tayo ng mga hito. Tumitimbang na po sila ng mga 3 pieces po sa 1 kilo.
Tapos ang full harvest naman po ay ginagawa po natin after 3 months. Sa paghihito naman po ay maaari ka pong kumita ng doble o triple ng iyong puhunan basta magaling kang tumiskarte, lalo sa paghahanap ng mga alternatibong pagkain bukod sa feeds. Kapag puro feeds po kasi ang pinakain sa hito ay halos wala tayong kikitain. Sana po ay nakatulong ang aking video, lalo na po sa ating mga maliliit na backyard farmer. Maraming salamat po sa panonood. Happy farming!